ako, nagbuburahan na daw ng mga post itong mga DDS vlogger Ang pag-usapan natin dito, o nasaan na yung DDS na si Congressman Leandro? Totoo ba ito? Leandro Leveste, hindi ako nagpapakalat ng kasinungalingan dito. Nagtatanong lang po ako, totoo ba itong lumalabas na balita na humingi ka ng permiso o nag-apply ka para makapag-travel sa 19 na bansa? Anong reason mo? Bakit humingi ka? Ngayon, kung kasinungalingan tong pinalabas ng Politico PH, abay sabihin mo, Filipino people deserve the truth. Parang si Pulong Duterte ka rin, na magpaalam ka na mag-travel sa 17 bansa, nung nabuko, hindi na tinuloy. O ikaw, bakit 19 talaga? Gusto mo maungusan ng record ni Pulong Duterte? Ha? Tapos, asa na yung pruweba mo na ang Pilipinas ay under sa de facto martial law? Ha? Sige nga. Kung totoo, kung kasinungalingan ito, dito ka magdadakdak. Banatan mo ang Politico PH. Kasi, ikaw daw po ay nag-apply from February 8 to July 26, 2026. Pag bilangin mo yung araw, 168 days to be exact. So what you are supposed to do there? What you are going to do there? Are you going to represent the country in an international gatherings? Are you going to represent your district? So what is the reason behind why you wanted to go to 19 countries? Why you wanted to travel sa gitna ng iyong expose? Sa gitna ng iyong pangangalandakan ng korupsyon sa gobyerno. Why you wanted to travel abroad? Are you going to evade your liabilities amounting 24 billion pesos according to? Salita ka ng de facto martial law, pagkatapos sabi mo kinikitil ang kalayaan ng mga government critics, pero ikaw sasampahan mo ng kaso si Attorney Claire? Ikaw yung may lakas ng loob na magsabi na ang Pilipinas ay under de facto martial law at lahat ng bumabatiko sa Pangulo at sa gobyerno ay tinatanggalan ng karapatan. Pero bakit ikaw gusto mong patahimikin si Attorney Claire Castro sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso, tapos humihingi ka pa ng daños perjuicios na 110 million? Tapos ngayon na naman, hindi mo pa nga napatunayan kung ano ba yung bearing ng pagyayaw-yaw mo tungkol po doon sa Cabral Files. Kami pinapaabot lang namin Leandro Leveste, pinapaabot lang namin sa iyo kung totoo itong balita ng Politico PH. Kasi may balita ang Politico PH na nagkakatotoo at saka itong balita na ito, kalat na po ito. You applied for travel authority sa House of Representatives para payagan ka na magbiyahe sa 19 na mga bansa sa loob ng 168 days. Kung totoo ito, ipaliwanag mo to, anong gagawin mo, anong business mo doon? Kayo na mga Duterte Dihad supporters, maginawang santo si Leandro, paano nyo ito ipaliwanag? Okay lang ba ito? Kasama ba sa trabaho mo? Ang laki ng binitawan mong expose sa bansa. Bakit ka aalis sa loob ng halos 6 na buwan? Ha? Bakit sa loob ng halos 6 na buwan lalabas ka ng bansa? Abangan namin yan sa February 8 kung accurate ba tong report ng Politico PH. Hindi ako nagchichismis dito. Bilang komentarista sa social media, kami po ay humihingi ng maliwanag na eksplanasyon kay total, ikaw man kaya ang boses ng mga makabagong kabataan. Ikaw man kaya ang magaling mag-expose. So this is now the time for you to shine, debunk. Diba?
Ano ang gagawin mo doon? Matutulad ka din ba kay Pulong Duterte matapos mabisto, hindi mo tinuloy? O, kasuhan mo ang Politico PH kung sila po ay nagsisinungaling. Because Politico PH, of course, dyan ay kinukuha din ng ibang mga information. So, nire-relay lang namin, ini-echo lang namin, so that we can ask you proper questions. Is it true that you applied for a travel authority sa House of Representatives for you to travel sa 19 countries sa loob po ng 168 days simula February 8 to July 26, 2026? May nasimulan ka pa dito, hindi mo pwedeng takasan to. Hindi kami papayag na walang mangyari sa expose mo. Ang dami mong in-expose. Ang dami mong pinangalanan. Ang dami mong binanggit na mga pangalan na kung saan inaaway ng mga tao. Dahil po sa allocation at sa insertion, pinaratangan silang mga korap dahil sa expose mo. Tapos lalayasan mo ba? Aalis ka? Tapos sasabihin mo? Kasi napansin ko, nakaraang araw ko pa ito napansin, na itong si Leandro Leveste, hindi na siya masyado nag-vlog. Ang last niya na vlog na nakita ko is yung may kimakalat daw na maling impormasyon laban sa kanya at dinjustify niya na wala daw siyang kinukuha na pera sa gobyerno. Yun ang sinasabi niya. He really wanted to justify his stand so that siguro para hindi po siya madikitan ng 24 billion pesos na financial liability niya kasi hindi niya ni-renew yung kanyang kung ano-ano man dyan. No, nagkaroon po siya ng problema sa mga paperworks. Oh. Sayang naman yung naumpisahan mo. Kasi sinabi mo, may mga allocation ng mga congressman, may mga allocation ng mga senador, may insertion ng congressman, insertion ng ano. Anong gagawin natin doon? Sige nga. Anong gagawin natin doon? Hello po Ma'am Mildred Brioso, shout out po. Anong gagawin natin doon sa mga in-expose mo? Kung ikaw, Leandro Leveste, magta-travel ka sa 19 na bansa, talo mo pa si Pulong. Oh, kung ang Pangulong Bongbong Marcos nagta-travel 1 linggo lang, tapos ikaw, congressman, magta-travel ka sa loob ng halos 6 na buwan, magstay ka sa 19 na bansa, anong business mo doon? Na, anong tatakasan mo sa Pilipinas? O, kasi ikaw yung itinuturing bayani ng mga Duterte. So, hindi pwedeng malang mangyari sa investigation na ginawa mo. Hindi pwede na walang mangyari sa pagbubulgar mo. Dapat tangatawanan mo yan. Dapat may managot sa pagbubulgar mo. Hindi kami papayag na sabihan mo lang kami ng mga ganun, pinaalam mo lang sa amin yung insertion, yung budget ng mga congressman, yung mga allocable. O, is there any illegal in that sense? Meron bang dapat ikulong dyan sa insertion na yan? O, ipaliwanag mo paano ginamit ng congressman na yan ang kanyang insertion. Na, yan dapat ang patunayan mo sa taong bayan. Dahil binuksan mo yung usapin na ito. As far as budget allocation is concerned, at the same time budget insertion is concerned, may dapat bang makulong? So, ano ang gagawin? Paano makulong yung mga sinasabi mo kung hindi ka gagawa ng paraan? Oh, hindi pwede na magbigay ka lang sa social media mo ng mga ganon-ganon kahabang litaniya kasi may naniwala na sa iyo eh. May naniwala na sa iyo whether we like it or whether we like it very much. We don't have option but to adopt the principles or ideas that a lot of Filipino people already believed that you are credible enough. Okay? That you have a really good credibility of exposing this. Oh, a lot of Filipino people, including the DDS, already believe you. Now, bakit ka aalis? Oh, ano na lang ang saysay ng Cabral Files mo? And take note, you mentioned that the Cabral File is just a tip of an iceberg. Oh, ibig sabihin ng tip of an iceberg,
Wala yan, puwing lang yan. Alikabok lang pala yan. So nasaan na yung mabigat na sinasabi mo na hawak mo? Oo, na sinabi mo na kapag ipapatay ka, kapag mamatay ka, lalabas po yun. So bakit maghintay ang taong bayan na mamatay ka pa? Di ba mas magandang buhay ka, ikaw na dapat ang mag-expose? Huwag mong gaguhin at gawing tanga ang tao at gawin mong tandok-tandok. Dahil hindi lang ikaw ang nakapag-aral. Ha? Hindi lang ikaw ang nakapag-aral. Leandro Leveste. Oh. Dapat sa House of Representative man, kung totoo man yan, ibulgar nyo na yan. Calling the attention of House Speaker Faustino D. No? Ibulgar nyo na yan. Ipaliwanag nyo na yan. Kasi baka mamaya mabigla na lang kami. Inano nyo na pala. Pinayagan nyo na pala. Kasi parang si Pulong Duterte, payagan nyo kung hindi pa nabisto. Kaya nga, winidraw niya na lang yun. Hindi na lang tinuloy. Oh. So, dapat sa punto na ito, dapat i-disclose nyo to. Isipin mo kung totoo itong balita mula sa Politico PH, isang congressman, magta-travel sa loob ng 168 days